D-Fam, isipin mo to. Bumaba ka ng eroplano, huminga ka ng malalim, tumingin ka na sa paligid. May palayan, may dagat, may tricycle vibes, may amoy ng kilikili, lutong kanin. Pero teka, wala ka sa Pilipinas. What? Ay, grabe. Sa video na to, dadalhin kita sa mga bansang kapag napuntahan mo, parang hindi ka talaga umalis ng bayan natin. Parang nag-out of town ka lang. Pero, ibang bansa na pala. May mga lugar sa mundo na kapareho natin ng klima, pagkain, kultura, ugali ng tao, pati love life, pati problema at saya sa buhay. May mga bansang kapag narating mo, automatic mo masasabi, parang nasa Pilipinas lang ako ah. Kaya kung gusto mong mag-travel sa mundo nang hindi nawawala ang pagka-Pinoy mo, huwag kang aalis. I-like mo na to, mag-subscribe at mag-click ng bell icon dahil magsisimula na ang biyahe natin sa mga bansang parang Pilipinas pero hindi Pilipinas. Mr. D. At number 1, Indonesia. Kapitbahay lamang natin ito sa Timog Silangang Asya. Alam mo ba na ito ang pinakamalaking archipelagic state sa mundo na binubuo ng libu-libong isla at may haba na higit 5,000 kilometers mula sa silangan hanggang sa kanluran? Parang Pilipinas lang, di ba? Isa sa dahilan kung bakit parang Pilipinas ang Indonesia ay pareho tayong binubuo ng magkakahiwalay na isla na umaasa sa dagat para sa pagkain, transportasyon at kabuhayan. Tulad natin, may basang tuyong panahon sila dahil sa monsoon, dry season mula sa Mayo hanggang Oktubre at wet season mula November hanggang April. Bukod pa dyan, pareho din tayong nasa Pacific Ring of Fire, kaya maraming bulkan at lindol. Sabi nga ng mga eksperto, humigit kumulang na 130 active na volcanoes ang nasa Indonesia. Grabe no? Parang Mayon at Taal, pero multiplied by 30. Dahil dito, pareho ring sanay ang mga tao sa disaster preparedness at resilient lifestyle. Isang katangiang kilalang kilala sa mga Pilipino. At panghuli, marami ding Muslim at Kristiyano sa Indonesia at may mga wika na galing sa Austronesian languages tulad ng Tagalog. Ang shared Austronesian roots na ito ang dahilan kung bakit magkakahawig ang ugali, family values, respeto at kahit mukha natin sa mga matatanda ng Indonesians at Filipinos. At number 2, Malaysia. Pareho tayong tropical climate. Isa ito sa mga mega diverse countries ng mundo at puno ng endemic species. Dahil pareho tayong nasa equatorial belt, halos pareho ang init, halumigmig at uri ng halaman na makikita mo. Kaya kung mahilig ka sa kalikasan, rainforest at beach, homie, ang pakiramdam mo'y parehong-pareho dito. Malaysia ay multi-ethnic. May Malay, Chinese, Indian at iba pang indigenous people. Tulad ng Pilipinas, sanay ang Malaysia sa iba't ibang kultura na magkakasamang namumuhay sa isang bansa. Ang Malaysian Malay ang opisyal na wika, pero English ay pangalawang wika rin katulad natin. Sa bahagi ng Sabah at Sarawak sa isla ng Borneo, maraming taga Mindanao at Kapampangan ang nakapunta. Kaya sa palengke, maririnig mo ang halo-halong wika. Tagalog, Bisaya, Malay. Parang nasa Quiapo ka lang. Sa pagkain naman, uso sa kanila ang nasi lemak or coconut rice, satay at laksa. Ito ay may santan, coconut milk, patis, sili at kanin gaya ng adobo at ginatan. Pareho tayong rice-based culture na gumagamit ng nyog, bawang, sibuyas at alat-asim na timpla. Kaya kung namimiss mo ang pagkaing bahay sa Pilipinas, hindi ka mabibigla dito. At syempre, dahil marami silang kababayang
OFWs, hindi mahirap makahanap ng karinderya na nagbebenta ng sinigang at halo-halo. At number 3, Samoa. Kung gusto mo namang maranasan ang island life sa Pasipiko na parang Palawan at Siargao, subukan mo ang Samoa. Nasa Polynesia ito at may equatorial climate kaya ang average temperature ay 26.5 degrees Celsius. Ang pagiging island nation ang pangunahing dahilan kung bakit pareho ang pamumuhay nila at ng mga Pilipino, mula sa pangingisda hanggang sa island community life. May rainy season mula November hanggang April, pero kahit anumang buwan, pwedeng bumuhos ang ulan. Tunog pamilyar ba? Dito rin eh. Mahigit 60% ng kanilang lupain ang kagubatang nagbibigay ng sariwang hangin at tahanan ng mga endemic species. At dahil isla sila, agriculture ang pangunahing kinabubuhay. Coconut cream, noni juice at kopra. Katulad ng Pilipinas, ang niyog ang isa sa pinakamahalagang yaman ng Samoa. Sikat din ang turismo, mahilig ang tao sa diving, snorkeling, blowholes at ang Toswa Ocean Trench. Parang Gigantes Festival pool version. Kaya kung trip mong mag-swimming at mag-island hopping, mararamdam mo ang ambience ng Pilipinas dito. Sa wika, ang Samoan ay mula rin sa Austronesian family, kaya may pagkakahawig sa atin. Ang shared language roots na ito ang dahilan kung bakit parehong emphasis nila sa pamilya, respeto at komunidad. At kung may utang na loob, malaki ang diaspora ng Pinoy dito. Maraming OFW sa hotel at cruise industry, kaya may mga Pinoy karinderya din. Parang nasa probinsya lang ng lolo mo. And at number 4, Dominican Republic. Ngayon, lumipat naman tayo sa Caribbean. Sa Dominican Republic, huwag kang masyak. Bagamat nasa kabilang dulo sila ng mundo, parang nakapunta ka sa Boracay na may Spanish vibes. Bakit? Unang-una, tropical rainforest at savanna climate rin sila. Ang average temperature ay 25 degrees Celsius sa lowlands. Parehong tropical latitude ang dahilan kung bakit magkahawig ang panahon at coastal lifestyle natin. Umiinit man o lumalamig, nasa range lang ng normal natin. May wet season sila from May to November sa karamihan ng lugar at madalas silang tinatamaan ng bagyo katulad natin. Pangalawa, na-colonize din sila ng Espanya, kaya Catholic ang malaking bahagi ng populasyon at maraming Spanish words ang nasa wika. Ang parehong kolonyal na kasaysayan ang dahilan kung bakit magkakahawig ang simbahan, fiesta at family-centered culture. Parang Cebu at Vigan, makikita mo ang mga lumang simbahan at bahay na kahoy. Ang interesante pa, ang kanilang kabisera na Santo Domingo, ang pinakamatandang lungsod sa Amerika na itinayo ng mga Kastila. Kaya pag naglalakad ka sa zona colonial, parang naglalakad ka sa Intramuros. May cobblestone streets, lumang katedral at baluarte. At number 5, Timor-Leste. Ayaw mo nang lumayo. Balik tayo sa Asia at pag-usapan ng Timor-Leste. Ito ang isa sa pinakabagong bansa sa mundo at napakalapit sa ating Mindanao. Ang geographic proximity ang dahilan kung bakit magkahawig ang klima, pagkain at pang-araw-araw na pamumuhay. Pareho tayong island nation at tropical din ang klima natin. Ang interior ng bansa ay mabundok at mas malamig kesa sa baybayin. Kaya kung sanay ka sa Baguio at Tagaytay, suwa ka dito. Kasama tayo sa iisang rehiyon ng Coral Triangle, kaya pareho tayong mayaman sa coral reefs at diving spots. Ang shared marine ecosystem ang dahilan kung bakit pareho ang uri ng isda, lutuing dagat at fishing culture natin sa kanila. At dahil maraming OFW sa Timor-Leste, mga engineers, mga mangingisda at guro, maraming sari-saring tindahan ng Pinoy goods sa Dili. Kaya kahit lumipat ka doon, may kape, pandesal at tuyo ka pa din.
And at number 6, Mexico. Bonus round naman tayo. Ito ang Mexico. Hindi siya kapwa island tulad ng Pilipinas, pero sobrang dami ng pagkakapareho natin. Ang pinakamalaking dahilan nito ay ang shared Spanish colonial history sa loob ng halos 3 siglo. Alam nyo ba, ang Pilipinas ay halos 2 siglo na pinamahalaan mula sa Viceroyalty of New Spain sa Mexico. At dahil dito, naghalo ang kultura, pagkain, relihiyon, wika at pista. Ito ang dahilan kung bakit pamilyar ang mga tamales, tsokolate at mga prosesyon sa parehong bansa. Kaya kung pumunta ka sa Mexico, lalo na sa mga probinsya tulad ng Oaxaca at Puebla, parang napunta ka lang sa mas malaking vegan na may sombrero. So, ngayon D-Fam, alam na natin na maraming bansa sa mundo ang parang Pilipinas. Hindi dahil ginagaya nila tayo, kundi dahil magkadugtong ang kasaysayan, klima at kultura ng maraming bansa. Ang klima at pagkain, musika at ngiti ng mga tao ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na nasa bahay lang tayo, ano? At syempre, pinapaalala kung gaano kayaman at kakonektado ang lahat ng bagay sa mundo. Kaya kung nasaan ka man, please, respect all people from other nations kasi konektado ang lahat ng bagay sa ating mundo. Kung nagustuhan nyo ating episode for today, please comment yes. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang magkwento. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!